Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chen Rodriguez from Masigari Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, napalakayin natin ano kaya ang kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap. So guys, this is something a weekly gabay. Now this is something a weekly gabay for this for the month of December 11 hanggang December 17 for the sign of Gemini. So, Gemini. So, let's see. Now, what is the messages advice ng ating angel spirit? So, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then, of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirige-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-lig gagawin po na biyayang manang balik sa inyo. So, let's see, guys. What is the messages advice ng ating spirit for the sign of Gemini? So, let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Tuklasin at bulabugin natin yan, guys. Angels, privilege give information po. So, there's a temperance. So, this is something of perfect timing. So, may mga bagay talaga na papanahon. Now, ito na yung panahon at pagkakataon ngayong linggong to ay maaaring kumbaga maging balanse na, no? At maging kalmado ng situations mo. This is something of perfect timing. Ito yung panahon at pagkakataon. No, na you need to take an action. No, kailangan mo maging balanse at habaan ng pasensya. Manatiling kalmado. And there's a Knight of Swords. The more na kalmado ka, the more na bibilis ang eksena. The more na parang may na-expect ka, the more babagal. So, sinasabi dito, continue what you're doing, no? And of course, tutukan mo na ba talaga yung priorities mo? What is your target and tension? Huwag mong, kumbaga, pansinin. No? Ano man yung bagay na maaaring nangyayari ngayon. So, parang kailangan mo lang magpatuloy. No? Maaaring nadi-discourage ka dahil sa mga nangyayari sa sitwasyon mo. No? Nangangamba ka, natatakot ka. But you need to keep on going, guys. No? Keep going. No? Kailangan mong manatili at kailangan mong lakasan ang loob mo. Now, there's a Knight of Swords. Some of you guys, no, maaaring nakakaranas ka ng anxiety, sleepless nights. Not that because of worries. Not that because of stress. And of course, there's something, guys, with a justice card. There's something in balance. Na makakamit nyo yung justice dito. Na maaaring may mga legal matters, na maaaring related dito. There's a cases na maaaring may papasan nyo, may mga bagay na, meron ako na sense dito, maaaring may nag-exam for board exam, so maaaring ipapasa. Na meron akong justice na nasa-sense talaga dito, there's something balance. And there's something, guys, with a King of Cups. So, there's a devoted for the person na may taong sumusuporta at gumagaway sa'yo dito, no? Na may taong tumutulong sa'yo dito. And there's a Hermit card, something spiritual awakening. Ano, may mga bagay na maaaring magbigay kasagutan sa iyong katanungan. Bagay na maaaring magbigay liwanag. No, ano ba talaga yung nangyayari behind the scenes? So, may mga bagay dyan na parang paalala sa'yo, maaaring nakakakita ka ng angel's number, angel signs, and angel synchronicities, like butterfly, like rainbows, no, like angel's number na repeated numbers, no, maraming mga mensaheng ipinababatid sa'yo na you need to pay attention. No, you are on the right track. No, you are on the right path. Nasa tamang direksyon ka, magpatuloy ka. What is the temperance? The temperance is with the sun card. So, this is something a pure positive outcome. Tulad din sabi ko, magiging magandang kalalabasan. No, kailangan mo lang kumalma. The more na kalmado ka na magiging positive ang kalalabasan nito. This is something positive outcome, no? The more na ma-attract mo yung positive vibes, no? The more na magiging magandang resulta. What is the Knight of Swords? The Knight of Swords represents with the Queen of Wands by confident. Lakas naman loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung alinlangan na takot mo. No, alisin mo yung pangamba mo dito. Kailangan i-boost mo tong confident na to. Na kailangan alam mo yung sarili mo yung pinaggagawa mo. So, let's see what is the Knight of Swords. The Knight of Swords represent, guys,
No, with the Nine of Cups. No, this is something, guys, with a wish fulfillment. Na bagay na maaaring matupad na naman yung bagay na nagbibigay stress, kalungkutan sa'yo. Mapapawi yan. Ibig sabihin dyan, na maaaring, there's a tears of joy na maaaring mangyari na akala mo dead end na, but definitely, makakabangon ka biglaan sa of nowhere. There's a blessedness, guys, na maaaring hindi mo akalain na aalisin ka sa sitwasyon mo. What is the Justice card? The Justice represents with the Knight of Wands. So, this is something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga. Continue what you're doing. Na manatili ka naman yung bagay na ginagawa mo. This is something balance. Kailangan mo maging balance. Timbangin mo naman yung bagay na importante at mahalaga sa'yo. What is your target intention? What is your purpose? No? Manatiling balance. Na magtiyaga. Magpatuloy sa iyong ginagawa. What is the King of Cups? Represent, guys, with the Six of Swords. There's a transition. Unti-unti ka na rin doon makakalis sa hindi maganda situations na makakabangon ka na. Now, this time na parang sinasabi dito na maaaring there's a guided na maaaring ginagabayan ka, sinusuporta ka para makabangon, makaalis ka dyan. No, kasadlakan at kalugmukan mo. What is the Hermit card? Now, there's a Page of Wands. May good news. So, there's something, the answer you need to see with the Hermit card. Na maaaring may magandang balita na maaaring pahatid sa'yo. Itong magandang impormasyon na maaaring magmulat sa'yo. No, na parang, kumbaga, this is something na God purpose, God will. No, talaga yung pinapakita sa'yo na may bagay na maaaring kailangan mong matutunan for your spiritual development, for your spiritual growth. Now, what is the Temperance and the Sun card? Represent with a Wheel of Fortune with a turning back. So, this is something, destiny is yours. So, pinapakita talaga na iikot ang kapalaran, no? At maaaring pumabor sa isang sitwasyon. No, gaganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo. This is something favorable outcome. At papabor na sa'yo. No, ano man yung bagay na gusto mong mangyari. No, maaaring, this is something na maaaring maging maganda ang kalalabasan. There's a positive outcome. No, dahil ito na yung panahon at pagkakataon, this is something a destined to happen. What is the Knight of Swords and the Queen of Wands? Represent, guys, with the Three of Cups. Now, there's a something celebration. Na may mga celebration daw dito magaganap. Na kailangan mo lakasan ng loob mo, alisin mo yung alinlangan mo. Bibilis ang takbo ng sitwasyon. Kailangan mo magpatuloy sa ginagawa mo. Alisin mo yung alinlangan na takot mo. The more na natatakot ka, the more na para mag-fail ka. The more na confident ka, the more na magsasucceed ka. What is the Knight of Swords? The Knight of Cups. Represent, guys, with the Empress card. For revert, disconnect from the world. Ibig sabihin, matutupad yung mga pangarap mo, alisin mo yung takot at pangamba. Now, with the Knight of Swords, isa sa bagay na nagiging hadlang sa pagtupad ng mga pangarap mo is yung kumbaga, takot, no? Yung bagay na parang natatakot ka sa possibilities, no? Natatakot ka sa outcome, natatakot ka sa ganito, ganyan. Kumbaga, kung may alinlangan ka sa mga bagay na ginagawa mo, hindi ka talaga magsasucceed. And there's an Empress card for self-love, self-care. No, pinapakita dito na kailangan kailangan mo na hindi kailangan makinig sa mga sasabihin ng iba. Na parang sinasabi sa iyo dito na parang wag mong iniintindi mga chika, chismis, o maaaring mga sinasabi against sa'yo, no? Dahil hindi ka magiging tunay na masaya at hindi ka magiging matagumpay kung nakikinig ka sa mga sinasabi nila sa'yo. Diba? Kailangan matuto kang, kumbaga, alisin, no? Or parang i-ignore, no? Yung mga chika or sa mga sinasabi nila against sa'yo. No, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo, no? Para lang tanggapin nila kung sino ka. No, dapat marunong ka tumanggap ng sarili mo, even your flaws. And if there's something in the Eight of Pentacles, so there's something in focus. Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Sa ginagawa mo. Dahil ika nga nila, with the Justice card, there's a karma. Now, there's a good and bad thing. So, depende yon. Now, there's something consequences. Now, there's something a cause and effect. Ano man yung bagay na gagawin mo, ano man yung bagay na to ay maaari magbunga. Maganda man o hindi. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpursige, nagpatuloy, hindi nakinig sa mga chika, chismis at mga, kumbaga, mga kasiraan na mga sinasabi nila, magiging matagumpay ka. Kung ikaw ay nakinig at, kumbaga, inintindi mo yung mga sinasabi nila sa'yo, hindi ka magsasucceed. No? Parang, kumbaga, dumaan ka sa isang road. No? Kung may mga sinasabi sila sa iyo na pinapakinggan mo, syempre, hihinto ka. No, para makinig or para makipaglaban sa kanila. No, kumbaga kailangan dire-diretso ka lang, no, hanggang sa mag-succeed ka, no, hanggang matumbok mo what is the finish line. So, wag mo iniintindi mga sa paligid mo kasi kumbaga i-discourage or something na parang kumbaga i-ano kanila, no, parang i-distract, no, para hindi ka magtuloy-tuloy. Ganun 'yon.
Additional messages. And of course, there's the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo na masisilayan at makikita ano man yung bagay o posibilidad na maaaring maganap. No, malayo pa lang, unti-unti mo na natatanaw na malayong-malayo ka na sa dating ikaw. So ngayon linggon to pinapakita na maaaring unti-unti mo na nasisilayan, nagkakaroon ka na ng instinct, intuitions, no, or maaaring vibrations, ano man yung bagay na kailangan mong gawin. No? Na parang there's something spiritual development, spiritual growth talaga. With a death card, no, there's an ending and a new beginning. Na maaaring may mga part sa buhay mo na matatapos na, at may mga part sa buhay mo maaaring magsimula na. And of course, you become a transformation dito. Na maaaring magbigay ng pagbabago, magbigay ng, kumbaga malaking difference, no, sa nangyari sa'yo from the past, at the same time, sa mga bagay na makakamit mo. Let's see for the outcome. Now, for the outcome tayo, guys. For the outcome, there's a Ten of Pentacles. Wow! Magkakaroon ka ng long-term success. And of course, there's an unexpected financial windfall. So, ito na yung panahon at pagkakataon para makabangon ka na. No, ito yung linggo na maaaring magtuloy-tuloy na yung pasok ng pera sa'yo. O magiging magaang na ang pamumuhay mo. Magiging maganda ng kalalabasan dito. Let's see additional messages. And this is something the Devil card. Mag-ingat ka with the friends, no, with the socialize, no? Mag-ingat ka with the environment. May isang babae dito na maaaring makapal ang mukha, no? Mag-ingat ka dahil kumbaga may mga evil eye talaga, no? There's a group of people, no? Kumbaga maraming marites at chismosa sa paligid mo, especially mga kapitbahay mo or sarili mong kamag-anak. Let's see. And of course, there's something a Three of Swords. See? Isa sa bagay na nagbibigay ng pain sa'yo, no, yung mga taong nasa paligid mo. No, I feel something disconnect from the world, the way na parang kailangan mo umalis dyan sa lugar nyo, na puno ng toxic, o kailangan mo makabangon at makaalis dyan talaga. No, this is something na magiging masaganda at magiging maganda buhay mo, pero nakakahatak ka nila. And there's a Four of Cups. Now, just reevaluate or analyze na may mga bagay na kailangan pag-isipan. Now, huwag kang bigyan ng mga information. Kaya nagkakaroon ng delays and cancellation sa mga transactions mo. Now, dahil may mga tao sa paligid mo na kumbaga, binabato ka ng mga negative, no, evil eye, na para ma-delays, no, magkaroon ng mga udlot-udlot na transaction na para hindi natutuloy dahil sa mga evil eye sumpa curses. Ganun yon. And this is the Queen of Cups. Now, this is something, a mother figure na maaaring very, kumbaga, dramatical reactions. You're just being aware. Na kailangan alisin mo yung mga taong, alam mong, kumbaga, ginagamit ka lang, yung mga taong, kumbaga, nandyan kapag kaharap ka, ang ganda na pakikitungo sa pag nakatalikod ka, tsasera ka. And this is something, the Fool card. The Fool card, something, a new beginning. So, talaga ka magkakaroon ka ng bagong simula, pero mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Mag-ingat ka sa mga taong paniniwalaan mo. So, let's see. Let's find out now. What is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan? Let's watch this. So, nandito na tayo, guys. Na-miss nyo tong reading na to. Comment down below, ha? Kung na-miss nyo to para naman update at sunod-sunod naman yung upload natin dito sa ating mga horoscope. No, para magbaganahan naman tayo, diba? Then, of course, comment kayo dyan kung anong zodiac sign nyo. No, para tutumbukin natin, susunod-sunodin natin yan. No, gagawin na natin lahat, no, para ma-upload natin. At the same time, no, i-subscribe nyo ako sa second channel ko dahil mag-upload din tayo ng mga zodiac sign doon. No, kung hindi tayo makapag-upload dito, baka sa kabilang channel na kapag-upload tayo. Okay? Let's see. For finances and career, love life, at kalusugan. So, there's a Knight of Cups. Now, there's an offer. Now, may proposal dito, guys. May promotions. Some of you guys na makakatanggap ka ng promotion, proposal, o this is something, guys, na maaaring gumanda na takbo ng iyong business o trabaho. O baka ma-promote ka. O tumaas yung salary mo. And there's the Queen of Pentacles. Now, being mature na naman, being grounded. Maging mature ka how to manage and control your finances, no? Huwag kang magpapaniwala sa mga tao sa paligid mo. Mag-ingat ka sa budol. No, baka mabudol ka ulit. And there's an Ace of Pentacles. Wow, there's something a big shot and big money coming in. Now, may malaking pera at may malaking opportunities daw na darating sa'yo. Additional messages. And of course, there's something, guys, with the lovers. No, connected with your love life. So, ibig sabihin yung kung may business kayo, lalago yan, gaganda yan, mag-ingat lang kayo kasi nilalapitin kayo ng mga traidor at sabotahe. Ibig sabihin may nagbibitray or meron tumatraidor sa inyong dalawa ng asawa mo.
na maaaring related sa inyo to. Proteksyonan nyo ano man yung bagay na pinaghirapan nyo. Huwag kayo nagtitiwala kahit sariling kamag-anak pa yan. No, pag business is business. No, pagdating naman tayo sa love life, there is a page of sword. Now, if you are being single, now, get more information. Now, hindi pa din sunggab na sunggab. Kung ikaw na may taken, may asawa, na may mga bagay pa kayo matutuklasan dito. Now, there's a high for something a lesson learned. Mag-ingat din kayo, there's something separation ako nasa-sense dito. Na may nasa-sense ako na annulment. Now, there's a something na parang, kumbaga, hindi maganda. There's a fourth sword. Gayuma. Na maaaring balisa na kayo ng person mo. Mag-ingat kayo dito. Kaya pala may traitor pagdating sa finance. Ibig sabihin, nasa paligid nyo lang ang traitor na parang sisira ng inyo na maaaring inggit to or there's a hidden agenda. Now, there's the world. Nasa paligid nyo lang to o maaaring nasa ibang bansa kayo at nasa ibang lugar to. Now, there's something with the Six of Cups. Sabi ko na no, isa sa bagay na makakasira dito, it's either related sa family nyo o there's a past person coming back. No, maaaring there's an ex na nanggugulo o maaaring meron tungkol sa kamag-anakan na maaaring nakakasira sa relasyon. No, there's a Seven of Wands. Protectionan nyo. No, at pangalagaan nyo dito ang inyong relationship. No, let's see additional messages. Para may nasense talaga akong gayuma. Na pagdating naman tayo sa kalusugan nyo, there's a Six of Pentacles. Na maging balanse kayo sa pagdating sa kalusugan nyo. No, kumain kayo ng masusustansya. At the same time, umiwas kayo sa mga junk food, sa mga processing food. And there's another Pentacle. Maging secure ka sa mga kinakain mo. No, mag-ingat kayo, huwag kayo tumatanggap ng mga bigay-bigay. No, there's an effort, just being mature enough. No, magkaroon ng disiplina at respeto sa sarili, ha? No? Kailangan alagaan nyo sarili nyo dito. There's a King of Pentacles, no? You are also provider, a breadwinner with your families, no? Kumbaga, nagkakaroon ng overpatig dito. So, there's a judgment. No, pinapalalahanan ka dito na you need to pay attention pagdating sa kalusugan mo dahil may mga decision dito na parang nahihirapan kang i-proceed. No, para pagdating sa sarili mo, no, parang nangihinayang ka. No, gumastos, gano'n, kailangan alagaan mo yung sarili mo dito. So, let's see what is additional messages na tayo with an Angel Spirit messages. Let's watch this. So, nasa gabay na tayo, ha? Sa mga gabay-gabay na tayo, guys. So, let's see what is the magical fair messages advices for you, guys. So, there's a vegetarian. See, there's something vegetarian na kailangan nyo kumain ng more on veggies, ha? Veggies muna ang atake nyo. No, alisin nyo yung mga pagkakain ng mga unhealthy foods, no? Like a red meat na parang mahirap ma-detoxify sa katawan nyo, no? Parang nahihirapan na rin ang inyong metabolism. And there's an everything is okay. So, may mga bagay dito na okay naman ta. No, basta magpatuloy ka sa ginagawa mo. Keep going. So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. There is something, guys, with toxicity. Sabi ko na, there's a toxic talaga sa paligid mo na kailangan mo makawala. No, mayroong kadena na nagdudugtong sa negatibong mundo. No, there's a close-off with the guarded. Proteksyonan nyo ang inyong sarili. No, maraming mga negative dyan at toxic sa paligid nyo. Kung hindi ito toxic family, toxic environment. O toxic friends. For synchronicities, there's something of wisdom. Enlightenment. Na may mga bagay na maaaring magbigay liwanag. Na magbigay ng kaisipan sa'yo. And there's a father figure. Na mayroon ditong tatay na maaaring ginagabayan ka. There's an ancestor guides. Na maaaring shaggy na ang tatay mo, ginagabayan ka, ganon. So, let's see what is the Romance Favorite Mystic Love Oracle deck. And there's an intimacy. Na pagdating sa relationship, no, parang manunumbalik ang inyong relasyon with the cheating. No, nagkaroon dito talaga ng cheating, lying, broken trust. No, parang nasirang tiwala pero maaaring magkaroon ng pagbabalikan or magkakabalikan kayo dito. Dahil matutuklasan nyo at matutumbok nyo na kaya nasirang yung relationship, there's a toxic sa paligid nyo. Toxic family, no? Na maraming sulsol. No, what is Archangel Michael messages? Self-respect, see? Kailangan nyo respetuhin ang inyong sarili. Diba? Nawawala na kayo talaga na respeto sa sarili nyo talaga. Yung sabi ko kanina Nasa unang chapter pa lang, nakita ko na parang napapabayaan nyo yung sarili nyo, ganon. According to fate being to you. So, depende to sa pananampalataya mo yung mga bagay na ipagkakalob sa'yo. Diba? So, let's see guys, no? What is additional messages tayo? Weird on angels
messages with the Money Move Oracle deck. Okay. So, let's see. And there's something social status. Don't get arrogant, no? You will reach the height of fame and societies. So, some of you guys, no, meron ditong, kumbaga, ano siya, influencer, no? Meron ditong, kumbaga, public servant, paring, kumbaga, politics or something na meron ditong mga kilala, diba? Let's see what is additional messages. What is an angel's number? Represent what? And there's a 111 by intuitions. Na makinig ka sa intuition and predictions mo. The intuition represents time to implement long cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. Na magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. No? What is a shadow work represent what? From the shadow work represent what? Now, there is a findfulness, acceptance, and inner fears. Now, may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. No, may mga bagay na bubuo sa'yo. No, may mga bagay dito na parang kailangan mo tanggapin sa sarili mo na may mga bagay na kahinaan mo, may mga bagay na wala sa'yo. Just accept the fact na kailangan mong tumanggap, no? Ano man yung bagay na wala sa'yo, ano man yung bagay na meron ka, diba? Palakasin mo yon yung mga bagay na hawak-hawak mo. So, let's see what is additional messages tayo. With, clarifying for a love situation. Represent, guys, with a devotion. Blooms. Nurture both blossom and thorns with tenderness. No, tulad ng isang halaman, tulad ng isang gumamela, no? Mamumukad-kad yan pero may mga tinik yan na maaring pinagdaanan niya. May mga bagay na kailangan mo maranasan. No, hindi lahat ng magaganda, no, ang magiging bunga ay maaring maganda ang pinagdaanan. So, kumaga marami kang bagay pang kailangan pang maranasan. There's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation, represent, guys, with hidden key, no? Kumbaga marami nakatagong susi dito. Now, there's something put things together piece by piece to reveal the bigger picture. Diba? Kumbaga, pieces by pieces, no? Unti-unti mabubuo yan hanggang sa makita mo yung buong larawan, no? Kumbaga, unti-unti mo siyang kailangan tuklasin, na gamitin ng utak at imahinasyon, ano man talaga yung napapaloob dun sa larawan na yon. Hanggang sa makita mo, yung maganda palang dahilan o magandang ibubungan ito sa'yo. What is the what lies beneath we hear the future? What lies beneath we hear the future? There's an envy. May insecure talaga, may inggitera talaga. Oh, there's an envy. Diba may inggitera talaga sa paligid nyo. No, may insecure talaga dito, guys. No, talaga dito, double clarification dito. Mag-ingat kayo. What is the part of the light? Wala pa namang gamot dyan sa inggitera. And there's a light. Na lahat ng bagay nito magbibigay liwanag. I am committed to self-improvement, embracing all that life brings me an open heart. With each step, I grow stronger, more resilient, and more legit in the light of journey. So, bagay na maaaring magbigay liwanag sa iyo. So, kumaga ikaw yung something, mataas ang sense of humor mo. No? Lagi mo tinitingnan yung lighter situation, pero may mga tao talaga sa paligid mo na pipikahin ka talaga. No? May mga tao talaga na susubukan kang pikuhin, no? Pikunin. No? Para mainis ka gato ganyan, pero wag mong hayaan na dumating sa punto gano'n, no? Kailangan mong dumistansya sa kanila at huwag mong hatakan yung negativities na dala-dala nila. So, let's see. Nakalamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So, nandito na tayo sa pinakahuling chapter. Natin yung paborito ng ating mga viewers na na-miss nila. With a yes or no, pick a card. So, guys, no, kung bago ka sa channel ko, ang yes or no, pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong. No, at pipili ka na magiging sagot with an 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, now let's see.
Let's start tayo with the number 1. So, don't forget to subscribe my second channel dyan, ha? Let's see, guys. There is a no. Number 1, there is a no. Kung sino yung nakapili na number 1, there is a no. Hidden danger, stillness, proceed with caution. Maging paalala sa ito na mag-ingat ka sa mga bagay na ilalaban mo. Na huwag kang padalos-dalos. Lagi mo pagmamasdan ang mga bawat hakbangin mo. Baka matisod ka o baka masugatan ka sa lahat ng gagawin mo, baka masaktan ka. So, ibig sabihin dito, sa bawat hakbang, kailangan lagi mo titignan kung tama pa ba, kung okay ba ang dadaanan mo, kung hindi ba magiging sakit to sa'yo o hindi ba magiging problema ba to sa'yo, lagi mo pakakatandaan yun. Number 2, there's a yes. No? There's a yes. Sunny outlook blossom open to divine inspiration. No, lalago, sisibol na. No, ito na yung panahon at pagkakataon para makamtan mo na ang makulay na mundo at makulay na kapalaran na talaga nakatadhana para sa iyo. Mamumukadkad na, sisibol na ang pag-asa para sa iyo. Number 3, there is a no. Feeling run down, tired, drop time too much. No, parang pagod ka na. Ayaw mo nang ilaban to, parang feeling mo gusto mo na lang itigil. Na may mga bagay talaga na kailangan mo ipahinga yan. No? Pero kailangan kumbaga, magpatuloy ka sa ginagawa, pero kailangan mo munang magpahinga, no? Kailangan mo ipahinga rin yung isip mo at utak mo sa lahat ng bagay. No, maaari nakakaranas ka ng pagod, pero wag mo nga hayaan na hanggang doon na lang yung magiging eksena mo. So, guys, this is something a weekly gabay. No, for the month of December 11 hanggang December 17 for the sign of Gemini. So, Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Daragos, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, saway pagpalain kayo. At maraming salamat po sa paghihintay ng aking mga videos every single day ng mga horoscope. Pasensya na kayo, pero gagawin natin lahat makapag-upload tayo. No, kasi kumbaga dito sila tumitingin ng gabay, ganon. Sa pangaraw-araw nila, gusto nilang, kumbaga, naging kaugalian no, ng aking mga supporters, sa aking followers and subscribers na maging gabay sa kanila to. Huwag niyo mag-alala. Napipilitin natin mag-upload po every single day para makatulong sa inyo. No? At maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin. Maraming salamat. Pero kung support na rin ako sa aking second channel, guys, ha? Maraming salamat. See you in the next video. Bye-bye. And babush.